So, good evening drummers. So, yung aral natin ngayon is yung basic drum beat kung saan mag-add tayo ng bass drum, additional hit ng bass drum before and after no existing natin na bass drum pattern. So, halimbawa, kung yung pattern natin is isang simpleng bass drum hit na nag-kick tayo every 1, mag-add tayo ng isa pang additional na hit before that, o kaya naman after that, o kaya naman both. So, yan. So, halimbawa, 80 BPM tayo. 1, 2, and 3, and 4. Ito yung existing. 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and... Ay, existing natin beat. So, gagawin natin, mag-add tayo yung unang variation before no existing na hit. So, ganito siya. 1, 2, and 3, and 4. So, yun. So, nakuha niyo yung concept. So, yung ikalawang variation, mag-add tayo ng bass drum hit after nung existing natin na kick drum. So, ganito yung tsura niya. So, yun siya. So, yun yung idea. So, kahit anong drum beat, so, pili lang kayo ng kung ano yung gusto nyong bass drum hit na dagdagan or bawasan, doon siya papasok. So, ngayon, for the sake of simplicity, pili lang tayo ng tatlong sobrang bass ng drum beat, tapos ang lalagyan lang natin is yung puro bumabagsak ng 1 na drum beat. So, yun. So, una, pattern natin is yung basic na 1 to ng drums. So, yun, yung una nating bass drum pattern. So, di ba? Simple lang siya. So, naglagay lang tayo ng before, tapos naglagay lang din tayo ng after. So, ngayon, yung pattern, yung beat number 2 naman natin, try natin sa mas ibang beat. So, try natin. Ito yung original beat. Mali pa na. Ito pa na. Yan. Ngayon, lagyan naman sa after. Ito na. So, yun yung ikalawang drum beat. So, medyo may mix up ko sila kasi yan, hindi sanay magturo. So, yung third sample beat natin, usually natin ginagamit sa mga mababagal na gospel songs, yung trip, yung tatluhan. So, try natin siya. Try naman natin after. So,
yun. So, yung ginawa nating BPM is puro 80 beats per minute lang yun. So, ang assignment is try siya sa mas mabilis, like 100, 120 beats per minute. Tapos, ano yung application niya? So, itry nyo siyang unang assignment is itry nyo na maging consistent. Ikalawa, itry nyo na ilagay siya sa iba, hindi lang sa 1. Kasi ngayon, puro 1 lang inilagay natin. So, pwede nyo siyang ilagay sa ibang placement ng bass drum. So, kahit saan ng bass drum, pwede siyang ilagay. Tapos, yung susunod, pero baka kasi mag-overplay, pwede nyo siyang gamitin ng before and after. So, halimbawa, try lang natin. Diba yung beat na pwede siyang tatlo. Halimbawa yun, naglagay lang tayo ng before ng bass drum hit, tapos nilagay din natin after. Kaya siya naging tatlo. So yun yung isa pa application. Pero ang mag-be careful lang tayo sa pag-overplay kasi ang pinaplay natin device gospel music. So, yun. Try natin siyang ilagay ng tama yung placement. So, ang additional tips is huwag natin siyang ibabad. So, halimbawa, pwedeng alternate, pwedeng ilagay mo muna yung simple, yung which is yung single na wala pa yung double pedal hit. Tapos sa ikalawang ikot, pwede mo siyang lagyan ng before, tapos after nun wala ulit. So, halimbawa, yung unang ulit, wala. Parang hindi natin. Yung ikalawa meron. Yung ikalawa na ulit. Dynamic isa. Wala ulit. Meron. Ayan. So, kumbaga, pwedeng ganun. Yung una, wala. Yung ikalawa, meron. Tapos, pwedeng maglagay ng favor. Yung ikalawang ikot. Sa after ka naman maglalagay. Yung ikatlong ikot, wala. Yung ikapat na ikot, sa before ka naman maglalagay. Kumbaga, parang nagkakaroon siya ng iba-ibang dynamics, iba-ibang flavors. So, yung huling assignment is apply sa song. Halimbawa, yung awit ni Pastor Lad na To Know You More, di ba, ang beat natin is parang ang beat natin. So yun, so wala lang ako sa tono. Pero yung idea is, i-try nyo lang siyang ma-master, makabisado. Tapos ganun sa worship song. Sa NGM, sa special number, o kaya during worship. So yun lang, salamat sa quick testing recording tutorial. Bye-bye!